pagkadoble kara ng CPP-NPA, umalingasaw na naman mga kahotsero ngayon dahil sila na nga nagsabi na magde-declare sila ng sarili lang 2-day holiday. 2-day ceasefire. Sila rin ang bumali. Tikas talaga ng mukha nito mga to. O game, pag-usapan natin yan. Ito yung nangyari. Ang sabi, Reds declare 2-day holiday ceasefire, a first in 4 years. Okay. Sila lang yan. Walang sinabi yung dyan. Gobyerno ng Pilipinas dyan. Sila lang nag-isip niyan. Anong sinabi? The CPP ordered its armed wing, the NPA, to lay down its arms for 2 days from 12:01 a.m. on Christmas Day, so mamayang madaling araw, to 11:59 p.m. ng December 26. Hindi dahil sa Pasko. Hindi dahil sa Pasko yan. Pero kasi, mag-a-anniversary na daw sila, 55 years. Discarding, pang terorista. Mga komunista sila, hindi sila naniniwala sa Pasko. Ganun talaga. Walang Diyos ang komunismo eh. Ano sabi? The ceasefire announcement came a month after November 23 signing by the government and the CPP's political arm, the NDF, of the joint statement in Oslo, agreeing in principle to end Asia's longest armed struggle since the previous Duterte government terminated peace talks in 2017. Hindi naman achievement yung peace talks na yan. Localized engagement, okay pa. Pero yung peace talks, wag na. Kalimutan na yan. Kabulbalan lang yarn. That's BS, sabi nga nila. It was also the first holiday truce declared by the insurgents since December 2019, which was still marked by sporadic violence and the first unilateral ceasefire since the period of from March 26, 2020 to April 30, 2020 dahil nga nagka-pandemic. So, yan, the 2-day ceasefire daw ay kanilang inaalot para mag-celebrate ng anniversary at tingnan daw ang mga past achievements. May achievements pa ba kayo? May achievements pa ba yan? Tapos, pay tribute to all heroes and martyrs of the Philippine Revolution. Oy, wala kayo nun. Wala kayo nun. Wala kayong bayani. Wala kayong mga martir. Ang meron lang sa inyo, pagiging terorista. That's it. Walang sa inyo. Walang bayani sa inyo. Wala yun. Kaya pala, mga kakotsero, nagmamadali. Sila mismo ang bumali sa kanilang sariling pangako ng ceasefire. Naghahabol sila ngayon. Baka may kota. May kota kayo ng atake bago mag-25. Kasi mga kakotsero, kanina nagkaroon na naman ng bakbakan sa saan ba to? Sa Cagayan. Nagkaroon ng bakbakan sa Cagayan kahapon. Ano sabi? Todas! Todas. Naalala niyo ba yung Todas? Yung kay Joey De Leon. Sa TVJ, yung late night something nila, yung Todas. Ayan. Todas! Ng 2 miyembro ng NPA matapos maipagbakbakan sa militar sa bundok. Parte ng San Carlos, Gataran, Cagayan, kahapon ng umaga. Diba? Tapos ang boxing. Ba't kasi kayo naipagbakbakan? Alam nyo may ceasefire kayong parating tapos naipagbakbakan pa kayo. Ayon sa report ng Philippine Army, bago ang engkwentro nakatanggap sila ng impormasyon na mayroong presensya ng mga rebelde sa nasabing barangay. So dahil mayroong presensya, pinuntahan sila ngayon ng ating mga militar. Dahil dito nagtungo sa barangay San Carlos ang ilang tauhan ng PA 5th Infantry Battalion, Philippine Army 5th Infantry Battalion at nakasagupan nila ang 12 na miyembro ng East Front Committee ng Cagayan Valley Regional Committee sa pamumuno ni Carl. Tagal halos ang oras din yung bakbakan nila. Tumagal ng 50 minutes ang bakbakan sa pagitan ng government troops at rebelde na nagresulta sa pagkamatay ng isang lalaking rebelde at amasoon ng NPA. Wala namang naiulat na nasugatan sa mga militar.
Kasi, ba't nyo pa kasi ginawa to? In the first place, dapat kasi talaga, sumusuko na kayo. Sumuko na kasi kayo. Kasi, unang-una, severely weakened na ang NPA. Severely weakened eh. Bakit severely weakened? Kasi iba sinasabi, weekend lang, ganyan. No, severely weakened na sila. Bakit? Una, wala na silang halos tao. Halos wala ng NBA, di ba? Paubos na sila, parang 2,400 na lang yata yung natitira. Yun yung huling bilang ng Philippine Army na ginawa. Around 2,400 na lang sila. So, paubos na talaga sila. Hindi lang yon mga kutsero. Nagsusukuan pa ang mga miyembro nila. Nagsisipagsukuan na. So, para saan pa't nandiyan kayo sa kabundukan? Para saan pa yan? Wala nang kwenta yan. Ano pa? Dahil dito sa bagong direksyon na tinahak ng ating administrasyon, no? Dito sa peace talks. Localized peace talks, by the way. Hindi ko sinasabi national peace talks. Yung localized peace talks, diba, mukhang pabor na yata yun sa mga... Yun yung talaga nagpahina. Yung localized peace talks. Kaya nga isa sa mga kondisyon na ginawa ng CPP, NPA, NDF para habang nagpapatuloy daw yung national peace talks, kailangan itigil daw yung local. Ay, naku, wag ko kayong papayag. Mr. President, wag kayong papayag, please lang. Kasi sa lahat ng ginawa ng NTF-ELCAC maliban sa Barangay Development Program, ang napakalaki po ng epekto ng localized peace talks. Diyan po nagkakasukuan Diyan sila nagkakaroon ng pagkakataon makausap ang gobyerno. Diyan sila sumusuko. Diyan sila nakakapagbago ng kanilang buhay. So, yung localized peace talks, maintain na natin yan. Huwag nyo tatanggalin yun kahit anong mangyari. At huwag ko kayong give in sa demand ng CPP, NPA, NDF. Don't forget, sila po ang lumabag sa batas, hindi ho kayo. Kaya nga nag-o-offer tayo ng surrender. Hindi na sinabi ng ating Philippine Army. 8 hours ago, ano ba to? Anong oras ba to? 10:27 a.m. bago magpasko. Anong sinabi? The remaining members of the Communist Party of the Philippines New People's Army were called to surrender and leave the armed struggle during Christmas time. Magsipagsukuan na raw kayo. Ayong magbakbakan pa. Kasi kayo lang din mahihirapan. The Armed Forces of the Philippines Public Affairs Chief Colonel Xerxes Trinidad on Saturday made this call after the Philippine Army's 95th Infantry Battalion. 95th pala yun. Bakit iba yung balita dito? Ba't dito 5th Infantry daw? 5th lang. 95th pala. Infantry Battalion under the 5th under the 5th Infantry Division, 5th ID, reportedly engaged in nearly 1-hour shootout with the NPA members on the mountainous area of Barangay San Carlos, Gataran, Cagayan. Following the firefight, matapos daw ng putukan, yun nga, dalawa nga daw yun napatay. 2 casualties from the rebel group were logged in an initial report, according to Trinidad. Trinidad said that it is time for them to take advantage of the peace programs of the government and to lay down their arms and abandon the armed struggle. Tama lang yun, mga kotsero. Tama lang o yan. Ano ba yung sinabi ni Colonel Trinidad? Ayan. The AFP and our partners in the NTF, ELCAC, and Task Force Balikloob are ready to welcome them. Handa naman pala sila. Handa ho ang gobyerno na tanggapin kayo at tulungan kayo na makaahon sa pagkakamali ng desisyon na pinasok nyo nung kayo sumali sa NPA. Are ready to welcome them and ensure their safe and secure reintegration into mainstream society. It is better to spend time with their families this holiday season than meet the same fate of their dead comrades. Uy. Simple lang pero mapagbanta. Simple lang yung sinabi ni Colonel pero mapagbanta. Sumuko na kayo. Mas maganda na sa panahon ng Kapaskuhan kasama nyo yung mga pamilya kaysa makuha nyo ang kinahinatnan ng inyong mga patay na kasama. Kasi it's a sure thing to happen, mga kotsero. Kasi, hello, ang training kung NPA ka, ang training mo nasa bundok. Hindi naman formal training yan Kulang ka sa equipment. Diba? Gutom ka palagi.
Lagi kang pagod. O paano ka makakalaban ng maayos niyan? Hindi kaya. Hindi kaya. Kaya nga sa kung kumpara mo yung kondisyon mo sa kondisyon ng ating AFP, mas armado ang AFP. Mas organized sila. Mas marami silang kapasidad at capabilities. Siguradong kamatayan mo talaga. Kaya sumuko na kayo. Christmas gift nyo na lang yan sa mga sarili nyo. Maipagsukuan na kayo dyan, yung mga nasa bundok. Christmas gift nyo na lang yan sa mga sarili nyo. Isuko nyo na yung laban nyo na yan na wala namang kapupuntahan. Wala nang pupuntahan yan. Patay na si Joma. Yung pangarap nyong communist state, wala na. Hindi na mangyayari. Kaya nga mga kotsero, again, babalikan ko tong punto ng peace talks na to. This is a lot of sana dapat di na ginawa to ng Philippine government. Itong peace talks na to, mga kotsero, kalimutan na yan. Kalimutan na yan. Kasi nagsusukuan na sila. Kapag wala ng puwersa, pag wala ng tao na lalaban para sa mga CPP, para sa CPP, NPA, NDF, kusa na silang aalis. Kusa nang titigil yan. Hanggat may taong nandyan, hanggat pinipilit ng CPP, NPA, NDF yung kanilang ideolohiya na wala naman sa lugar, at hanggat pinapabayaan nyo sila na i-broadcast yung kanilang ideolohiya na walang kwenta, magpapatuloy ito. Magpapatuloy ito. Kaya nga labanan na lang sila sa kung saan sila magaling, propaganda sa propaganda. Kasi mga kotsero, ito lang naman yan Ano bang pinaglalaban ng CPP, NPA? Bakit ba sila pumayag sa ganitong peace talks? Palagay nyo ba it's because of they really want peace? No, they don't. Ayaw nila ng kapayapaan. Hindi nila gusto ang kapayapaan. Ang gusto nila, maipagbakbakan sila hanggang maging komunista ang buong Pilipinas. Yan ang gusto nila. So, hindi sila titigil sa paipagbakbakan. Itong peace talks, kaya nila ginagawa yan, pang-distract yan, para iligaw ang ating ang direksyon ng NTF-ELCAC. Para iligaw ang ating gobyerno sa mga epektibo na, sa mga napatunayan ng epektibong paraan ng pagsupil sa kanila. Tulad ng localized peace talks, amnesty. Kaya nga amnesty, okay sa akin amnesty. Yun, yung localized peace talks, yung amnesty, tsaka yung barangay development program. Yun talaga ang dudurog sa CPP, NPA. Kaya sila biglang nagpa-peace talks ngayon kasi sigurado na yung pagkatalo nila. Kapag pinagbigyan nyo pa sila ng peace talks, sigurado rin na makakabalik ang puwersa nila. Kaya wag po tayong magpabola dito sa mga leader ng CPP, NPA, NDF. Ilang presidente nang inuto nila at ang gamit nila yung peace talks na yan. Wala namang nangyayari. Kasi nga, tulad ng mga Chinese na miyembro ng Chinese Communist Party, itong Communist Party of the Philippines ay mga komunista at hindi sila naniniwala sa kapayapaan. So, ganito lang po muna tayo sa video na ito. Maraming po salamat sa iyong patuloy na pagsuporta. At kita-kita po tayo sa ating next Coach Jared Live. God bless and see you next time. Bye!